No? Ito po, real talk po natin. Pag sinuri nyo po talaga yung mga survey, mahihiwagaan talaga kayo sa mga Pilipino eh, no? No? Sa isang banda, umaangal sila na yung krimen natin ay bumabalik na po yung mga droga. Katunayan po kahapon yung balita, no? Sa mga hindi pa po nakabalita, kahapon po binalita natin na isang lolang 84 years old ay yun nga po, no, ginahasa ng isang adik. Bedridden na to, ha. Yan po yung sinasabi na nag-extend ng oras. Hindi naman mga adik yan dahil gusto nila mag-adik. Kung hindi, karamihan dyan ay nag-extend ng oras. Eto ba, General Marvin, nag-extend ng oras to? Okay, at marami pa pong balita. Huwag na po kayo magulat sa mga susunod na panahon. Panay ganyan na po ang balita natin, no? Yan pong ang makakagawa lang po ay mga adik. Ang pinagtataka ko lang, nasaan na po, no? Oy, thank you sa mga nagbibigay ng rose, Jack. Nasaan na po yung mga tagapagtanggol na biktima daw tong mga to? Oh, Laila de Lima, Risa Hontiveros, at lahat po ng tagapagtanggol ng mga adiksyones. Pagtanggol nyo po to, bagong-bagong balita. Kapapasok pa lang kagabi ng balita na yan. 84 anyos, bedridden na lola. Ginahasa at pinatay. Ipagtanggol nyo po at biktima yata yun, di ba? Okay. Self-rated. Ito po ay record-breaking na naman po. Lahat po ng ginagawa ng ating gobyerno, record-breaking. No? Hindi po sa kagandahan. Record-breaking po. Negative. No? Record-breaking. Pinakamaraming na ibentang ginto. Record-breaking. Record-breaking tong gobyerno na to. No? Okay. Ngayon po, nagsasabi yung mga Pilipino, 63%, pinakamataas po ng bilang na nagsasabi na sila ay mahirap. No? Pero alam nyo po, alam ng tao yan eh, ramdam nila ang mahal ng presyo ng mga bilihin. Hindi pa rin po bumababa, hindi na natin kinakaltasan yung mga pumapasok na bigas. Sabi nila, tanggalin ng taripa, babaan ng taripa ng bigas, bababa presyo. Hindi pa rin po bumababa. At ang iniinsulto pa kayo. Meron na raw silang binibentang bigas, 36 pesos, pero sa kadiwa. Ito po, para po sa impormasyon ng lahat ng nasa gobyerno. Hindi po lahat ng lugar sa Pilipinas ay may kadiwa. No? Ako po, tanang buhay ko, hindi pa po ako nakakakita ng kadiwa ngayon na nagbebenta ng 36. Yan po ang solusyon nila eh. Sa lahat ng mga suliranin natin, ang solusyon nila, pang-press conference lang. Hindi talaga pambuong Pilipinas. May masabi lang na may nagbebenta ng 36 pesos. Hindi nga yun Crazy Brooks eh. Kahit ba nakakain o ano, hindi pa rin nating makikita yan dahil sa Kadiwa Center lang eh. Hindi ba pwedeng ibenta nyo yan sa lahat? Real talk po yan. Napakarami pong record-breaking nitong bansa na to. O ngayon po, sa normal na buhay, no? Sa normal na buhay po, yung mga katulad ni Eric Sylvester Tulfo na nameke ng papeles, magre-resign na po yan. Sa kahihiyan. Dito po sa atin, sa gobyernong ito, wala pong hiya-hiya. Number 1 pa yan pagdating sa survey. Di ba? Ganyan po tayo kalupit. Tapos magtataka tayo mga Pilipino, bakit maraming mahihirap? Okay. Kasi naniniwala tayo sa mga katulad ni Gadon. Ano ba sinabi ni Gadon ngayon?
Ito po sinabi ni Gadon ngayon. Ngayon, ha? Okay. Sabi ni Gadon, kaya lang nanalo si BP Sara dahil sa Marcos loyalist votes. Ang tanong, sinagot niya rin eh. Pinaliwanag ni Gadon kung bakit mas mataas yung boto ni BP Sara kaysa kay BBM. Kasi imposible, di ba? Mas mataas yung boto ni BP Sara pero nagpanalo yung mas mababa boto. Sabi raw ni Gadon, kasi nga, pati yung mga hindi BBM, binoto si BP Sara. Alam mo pala eh. Bakit mananalo? Pati daw, meron daw bumoto, Lenny Sara. May bumoto raw, Isko Sara. May bumoto raw, Pacquiao Sara. Alam mo pala eh. Bakit mo sasabihin na ang nagpanalo kay Sara ay BBM loyalist? Isa pa. Huwag mong baliktarin yung kwento. No? Huwag mong baliktarin. Palalabasin mo ngayon na si BP Sara ang nanligaw kay Bongbong Marcos. Baliktarin nyo na lahat yung kwento nyo. No? Si BP Sara na nagpunta sa Ilocos. Hindi na yung magkapatid. Lahat na. Baliktarin nyo na kwento lahat. Na nagmamakaawa si BP Sara na maging Vice President ni Bongbong Marcos. At dahil po dyan, dahil nauuto tayo lahat, marami po sa atin nauuto, okay lang sa atin, angal lang tayo. Ito ang problema ng Pilipino. Badong, ramdam ng mga Pilipino yan, ramdam po nila yung kahirapan. Ramdam nila yung taas ng presyo ng bilihin, ramdam po nila. Kasi namamalengke yung mga yan. Ramdam nila na niloloko tayo ng gobyerno. Ramdam nila. Biruin mo sabihin ng gobyerno, mayaman ka na. Pag ikaw ay nakakakain ng 21 pesos sa loob ng isang kainan, tama ba? Magkano? 46? O 64? Hindi ko na matandaan. 64 pesos. Mayaman ka na sa loob ng isang araw. Yan ang poverty alleviation ni Gadon eh. Pag kayo nakakapunta ng mga mall, mayaman na kayo. Kaya yung mga nagtatanggol, ako nga, nasa mall ngayon eh. Sasabi, 63 pesos per day o 64 pesos. 65 pesos per day, mayaman ka na. Naniniwala naman tayo. Sabi nung iba, peke yan. Peke yung survey na yung mga Pilipino gustong ma-impeach si BP Sara. Hindi po eh. Ako naniniwala po ko sa SWS eh. Naniniwala po ko na maraming Pilipino nauuto pa rin ito nila Gadon. Nauuto pa rin ng gobyerno. Bakit po? Dalawa lang yung so far. Dalawa lang yung mukhang papasok sa atin. Si Bato at si Gulang. Sa mga senatoriables. Yun po ang tingin kong problema ng mga Pilipino. No? Ang problema ng mga Pilipino, harap-harapan na. Alam na natin yung problema. Pero, imbes na solusyonan natin yung problema natin, madadaan pa rin tayo sa pamimigay na, ay salamat naman kay Martin, namigay ng ayuda, ay salamat kay Congressman, ay salamat. Kayang-kaya tayong utuin. Ang lalaki ng perang nawawala, nagbenta ng ginto, nasaan ang pinagbentahan? Daang bilyon. Kinunan ng 117 billion yung PDIC. Nasa napunta yan? Kinunan ng billion-billion, 80 billion, kung magkano man billion, 60 billion, yung PhilHealth. Nasaan yung pera niyan? Billion-billion. Pero hindi. Makikinig pa rin tayo. Magnanakaw si BP Sara. 125 million. Wala naman nagsabing magnanakaw.
Wala naman nagsasabi na ninakaw ni BP Sara yung 125 million. Parang may mali, parang mayroong anomalya. Sinabi ba ng COA na may anomalya? Merong Mary Grace Piatos eh. Hindi naman tao si Mary Grace Piatos. Ang dali po natin kasi, no? Ulit-ulitin lang sa media na may kasalanan si BP Sara, ulit-ulitin lang sa media, kahit kayo na mismo, opo, kayo na mismo ang nakaranas ng panahon ni Duterte. Nakakasama po ng loob kasi naranasan natin pare-pareho eh, na ang ganda nung war on drugs ng panahon ni Tatay Digong. Tahimik. Pati po yung mga adiksyones sa mga lugar ninyo, nanahimik, nagtabaan, nagbagong buhay. Dahil takot na mamayapa. Tahimik ang ating, wala tayong iniintindi. Build. Sangkatutak ang proyekto. Saksi kayo. Kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino. Papunta na tayo sa pagyaman. Hindi tayo niloloko. Hindi tayo sinasabi mayaman ka na kasi 64 pesos ang kinakain mo. Nalinis ang kapaligiran, yung dating taihan ng mga dilawan dyan sa Roas Boulevard. Yan pong Dolomite Beach ngayon. Taihan nila yan eh. Ang bantot dyan noon eh. O, kita nyo. Kaya daw ako tumaba. Ayan, ganyan lang sila. Hindi ka ba apektado ng mga matataas na presyo? Mayaman ka ba? Presdestasyon? Mayaman ka ba? Hindi ka naapektuhan ng paghihirap ng mga kapwa mo? Alam natin ang problema. Alam natin, pinamumukha sa atin ng mga congressman. Yung mga mamahalin nilang bag, yung mga mamahalin nilang relo, yung mga mamahalin nilang sasakyan. Pinamumukha sa inyong mga dukha. Pero, sasabihin pa rin kayo, ang magnanakaw si Duterte. Ngayon lang po ako nakakita ng magnanakaw na tao na napakasimple ng bahay, napakasimple ng pamumuhay. Ay hindi, tinatago lang yan. Tinatago? Ilang taon na ba si Tatay Digong? Mag-80 na si Tatay Digong. Kailan niya i-enjoy yung mga ninakaw niya? Kailan niya i-enjoy yung trilyon-trilyong ninakaw daw ni Digong? Nagkukunwari pa rin siyang mahirap hanggang ngayon? Daan-daang bilyon yun nang nawawala. Pero sasabihin pa na, may 81 billion si Pulong. May 81 billion si Pulong. Tinignan ko kung ano yung sinasabi nilang 81 billion. Alam niyo po kung ano? 81 billion, budget yun ng DPWH. Si Pulong pala ang DPWH ng Davao. Tignan niyo po sa Davao kung walang napagawang proyekto doon. Opo, may pera po si Kitty. Pati si Kitty ngayon, sinasama na. Kita nyo na? Pati si Kitty Duterte. Ganyan po kasalaula tong mga to. Pag narinig kayo ng mga kapatid ni Kitty, hayop kayo. Ang bata pa nun ng tao. May trabaho ba si Kitty? Tanga ka ba? Puta, tanga pala to eh. Kumikita yun. TikTok. Bata pa lang naghanap buhay na si Kitty. Hindi mo pa ba alam ang kita ng mga TikToker? Ako hindi kumikita sa TikToker kasi TikTok kasi hindi kayo nagbibigay. Endorser.